What I Eat in a Day video ulit na meron na rin kasamang mini vlog dahil kakaunti lang naman or paulit-ulit lang naman yung ginawa ko magmula ng Friday, Saturday at Sunday. At currently, nag-hyperfixate pa rin ako sa mga pagkain na hinahaluan ng sili, sibuyas at suka. Kaya paulit-ulit lang din yung kinain ko magmula Friday, Saturday at Sunday. Kaya simulan na natin. Yung Friday, for my first meal, yan ay pinaghalo-halong itlog na merong giniling na baboy, tapos sibuyas at salt and pepper. Pang fourth na batch na luto na yan ha, kaya parang konti na lang. Actually, paubos na yung kinakain namin nung naalala ko na mag-video. Tapos ito, nakababad siya sa suka na merong sibuyas at saka sili. Meron din palang halong asin yung suka na yan, kaya medyo maalat-alat siya. And yes, ibinababad ko yung kinakain ko dun sa suka. Tapos habang kumakain, ayan, nagbabasa ako ng Kindle. In the past 3 days, 3 books na yung nababasa ko. Kaya naku, palagi ko siyang hawak ngayon. Kaya yung kinain namin para dito sa first meal na to, si Andy Bear talaga yung nagluto. Kaya wala rin talaga akong mga activities na ginagawa nitong mga nakaraang araw. Maliban sa pagbabasa, tapos iwawalk si Milo at kakain ng something na merong sibuyas, suka at sili. For my last meal or second meal, ako na lang yung kakain dito kasi yung kaninang niluto ni Andy Bear, 1 kilo na giniling na pork naman yon. Ang nakain ko lang doon, 3 piraso, kaya sobrang dami ng nakain niya, kaya okay na siya, naka-omad siya nung araw na ito. Ako naman, dahil kakaunti yung kinain ko ng first meal, at saka nagkikrave na naman ako ng something na merong suka, so nagluto ako ng 3 pirasong itlog. 4 pa nga dapat yan, kaya lang ubos na yung itlog namin. Pinabili ko pa nga ng itlog si Andy Bear yan bago ako magluto kasi gusto ko talaga ng maraming itlog, kaya lang wala na rin silang tinda. Kaya yung 3 pirasong itlog, ipinares ko na lang dito sa kamatis, tapos nagluto rin ako ng dry shirataki rice. Wala kasi ako sa mood magluto ng karne kasi puro frozen pa, kaya ito na lang yung ginawa ko. Tapos dahil meron naman akong nabili na laing sa supermarket, yan na lang yung ipapares ko. Ang sarap nga nitong laing na to eh. Minsan kasi hindi ko gusto yung timpla ng luto sa laing kasi medyo manamis-namis yung ginagawa nila. Pero dito, maanghang talaga yung pagkakaluto. Ito yung mga version ko ng mga quick meals. Kung dati, kapag nagugutom para sa quick meal, magluluto ako ng pansit canton o kaya cup noodles. Ngayon, eto na. Parang cup noodles rin naman to kasi si shirataki rice eh hahaluan mo lang ng tubig. Tapos, yung laing naman, ayan, nasa bote lang naman. Or minsan, meron din kaming mga gourmet toyo at kung ano-ano pa na mga nakabote. Pero syempre, clean pa rin yung ingredients, kaya low carb approved. Kung mapapansin ninyo, paulit-ulit lang rin naman talaga yung kinakain ko everyday. Napapalitan lang, depende sa kung anong pagkain yung hina-hyperfixate ko sa araw or sometimes month pa umaabot yung pagkain or hyperfixation ko sa isang pagkain. Pero paulit-ulit lang din na mga basic na mga low carb na mga pagkain. After nyan, nag-crave ako ng something sweet. Pero hindi naman talaga literal na sweet yung kakainin ko. Kasi dahil sa low carb, nagpalit na yung taste buds ko. Yung matamis sa akin, eh, hindi na talaga yung literal na matamis na pagkain. Kaya instead na kumain ng dessert, yung version ko ng dessert ay itong ginawa ko na biscuit or cracker. Tapos, yung palaman na cheese. So, para sa akin, ito na yung matamis na dessert ko. Pero literally, hindi talaga yan matamis. And yes, 2 peraso lang yung kakainin ko as dessert. Ganito lang talaga ako kumain nitong mga biscuit na ito or any low-carb treat. Kaya, nagtatagal talaga sila sa ref. Kung mahilig pala kayong kumain ng mga low-carb treats, make sure na kinakain nyo siya after ng big meal ninyo. Para hindi kayo nakakakain ng marami. Kasi, yung mga low-carb treats, mataas pa rin naman yung carbs niyan. And kung kakain lang kayo ng enough, hindi naman masyadong magsaspike ang inyong sugar. Pero kung yun yung gagawin ninyo na main meal dahil gutom kayo nung kinain siya, kaya makakakain kayo ng sobrang dami, kahit pa low carb treat yan, makakapagpataas pa rin yan ng inyong blood sugar. Kaya yung mga low carb treat, hindi po siya kinakain ng unlimited ha. Habang kumakain, diretso na ulit ako kay Kindle para tapusin yung libro na binabasa ko. Halos napupuyat na nga ako kakabasa dito eh. Pero ang maganda kasi, hindi siya masakit sa mata. Hindi kagaya kapag nagbabasa ako ng physical na libro, which is dati mas prefer ko. The following day, nagkaroon na ako ng sakit. Kasi kumain kami sa labas nung first meal ng lunch, tapos na food poison ako. So, kinagabihan hanggang Sunday, buong araw, nagsusuka lang ako.